Kahit na kailan ay hindi ako humingi ng tulong sa kanila. Kahit isang scoop ng gatas ng mga anak ko, pero tingin ko ayaw talaga nila sa amin. 9 years na kaming kasal ng asawa ko at meron na kaming 2 anak. Simula nang ikasal kami ng asawa ko hanggang sa nabuntis at nanganak, wala akong nakikitang kamag-anak ng asawa ko or kapatid or magulang niya na pumunta sa hospital para makita yung naging anak ko kahit magkapit-bahay lang kami. Pero nang magdesisyon kami mag-asawa na magpabinyag sa una naming anak, doon maraming pumunta. Maraming nagalit sa pamilya ko, lalo na yung mga tiyuhin ko, na sa hirap daw hindi sila nagpapakita pero pag may handaan ay hindi nagpapakabog. Napakasakit lang sa pakiramdam na ganun sila. At nung bumisita kami sa kanila para naman sana makita nila ang kanilang apo, pero sama lang din ang loob ang napala ko. Kasi yung kapatid na babae ng aking asawa ay may dalang pasalubong para sa mga pamangkin niya. At bukod tanging mga anak ko lang yung wala. Pag uwi namin ng bahay ay hinagkan ko yung mga anak ko habang ako naman ay naiiyak. Kasi naliliit ako sa sarili ko at hindi ko lubos maisip na bakit hindi nila kami matanggap. Kahit na 2 na yung anak namin, ganun pa rin. Nauulit lang lahat yung nangyayari. At nito lang, birthday ng biyenan ko, nag-celebrate sila sa beach, pero sa lahat ng apo at anak, kami pa rin na buong pamilya ang hindi inimbita. Sa akin naman ay okay lang na kahit hindi na lang ako yung pahalagahan, pero pagdating sa anak at asawa ko, nakakadurog ng puso. Hanggang sa mismong mga anak ko na yung nagsabi sa akin na hindi talaga kami mahal at itinuturing na pamilya. Sobrang sakit para sa akin ang lahat ng nangyayari, na sa lahat ng pinakikita kong maganda sa kanila ay hindi ko maintindihan anong meron at hindi kami matanggap. Kahit kailan ay hindi kami humingi ng tulong sa kanila kahit isang scoop ng gatas ng mga anak ko. Or siguro talagang ayaw talaga nila sa amin. Mas mahal pa nila yung ibang kapatid ng asawa ko na umaasa sa kanila. Ang tingin ng lahat ng tao sa pamilya ng asawa ko ay napakabuting tao dahil nagseserbisyo rin sila sa simbahan. Pero iba yung nakikita ko. Madamot sila pagdating sa amin. Sinasabi ko na lang sa mga anak ko na hayaan na lang, na kung hindi nila maramdaman yung pagmamahal sa kanila, ang importante mahal na mahal ko sila. Minsan, pamilya niya yung dahilan kung bakit gusto kong hiwalayan yung asawa ko. Kasi parang minamata nila ako at hindi nila nirirespeto yung mga anak ko. Please, Mami Len, kailangan ko ng advice. Letter sender, Ana. Ang sabi mo, never naman kayong nanghingi sa kanila at mas mahal pa yung mga parasites na umaasa sa kanila. So yun na yun. Meron kayo kaya kakompetensya ang tingin sa inyo at nakakaluwag kayo kaya maybe kinaiinggitan din kayo. Nung nanganak ka sa first baby mo, walang magkusang dumalaw, no? Maaaring pwedeng wala rin silang tulong financial na maibibigay kaya hindi ka napuntahan. So hindi na lang nagpakita kasi takot din namang mahingan. Or di kaya ay gipit dahil sa dami ng umaasa. Pero the nerve na nung binyagan ha, syempre kainan yan, sino ba namang papahindi? Libre na, busog ka pa, dighay ka pa. Malamang sa malamang na present talaga yung iba kahit hindi naman invited. Eh yung asawa mo, bakit hagyanang sumilip sa kwento? Kasi bilang padre de pamilya at sa pamilya niya ang may problema, dapat may ginagawa siya para maging smooth ang situation. Kaya ba nasabi mo sa huli na gusto mong hiwalayan dahil ba same lang din ang treatment at walang ginagawa para maging good term kayo ng pamilya niya? Mami, deserve niyong mag-iinang magkaroon ng peace of mind at lumayo sa mga toxic na tao. At huwag ipagpilitan ng sarili nyo sa hindi kayo gusto. Huwag mong hayaan na magstay kayo sa ganyang unfair treatment. Minamata ka at walang respeto sa mga anak mo, then leave. Don't beg. Make cut ties with those who drain your energy and dim your light. Kasi bukod sa hindi naman sila gold, hindi ka pinalaki ng magulang mo para ganyanin lang. Same sa mga anak mo na hindi mo inilawal para itrato ng ganyan. You deserve to be loved the way you wanted to be. And trust me, mas masarap pakinggan ang kuliglig sa gabi kesa magstay kayo sa mga bayawak na yan.